Last Sunday, tinalakay po ni Pastor Boy sa first service at ni Pastora Angelica sa second service ang patungkol po sa Foursquare na kung saan ay makikita sa Biblia. At na-found out po natin na ang Foursquare Gospel pala ay hindi tumutukoy sa isang simbahan o grupo ng mga tao, kundi tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Amen. That the Foursquare Gospel refers to the person and ministry of the Lord Jesus Christ. Na ang Foursquare Gospel po pala ay tumutukoy sa person. Anong person sa Tagalog? Pagkatao? Pero ang word na pagkatao sa Tagalog ay hindi nakikarry ng buong meaning ng word na person. Kalikasan ng ating Panginoong Hesus. Ano si Jesus? Si Jesus ay tagapagligtas. Si Jesus ay tagapagbautismo ng banal na Espiritu. Si Jesus ay manggagamot. At si Jesus ang darating na hari. Naniwala po ba tayo sa katotohanan yan? Sabi ng iba, ang Foursquare daw ay maraming gospel kasi 4 daw ang gospel natin. Pero pansinin po natin, Foursquare gospel, hindi gospels. Bakit yon? Ano bang difference, Sister Helen, ng gospel at gospels? Ang gospel ay singular. Ang gospels ay... So ilan po ang gospel natin? Isa. At ano ang gospel? Si Jesus. Amen. The true gospel is Jesus Christ and Jesus Christ alone. Kaya nga napaganda po na maintindihan po natin ang katotohanan ito at ang katuruan ito sapagkat marami pong naglilipan na ngayon na nagtuturo ng kung ano-anong klaseng mga katuruan dahil sa kanilang sariling kagustuhan. Kaya sa buong taon, pag-uusapan po natin itong Foursquare Heritage na ito. Yan po ang ating tema for the whole year. And for this first month of January, pag-uusapan po natin yung mga basics noong term nag-Foursquare Gospel. So nakita po natin last Sunday that the Foursquare Gospel is biblical because it's the Bible na kung saan ang pinagbabasihan ng katuruang ito. At ngayong umaga, pag-uusapan po natin, the Foursquare Gospel is fundamental. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Marami pong naiisip po natin na pag narinig natin yung word na fundamental, nagre-refer po ito sa Islamic fundamentalists. Ang katotohanan, marami po sa mga kapatid nating Muslim, they disagree with this kind of practice. That if you believe or you disagree with their teachings, papatayin ka nila. Kaya sabi nila fundamentalist. Ayaw nila ng mga fundamentalist kasi sobrang kwanyan sila. Sobrang istrikto. Pag kumontra ka sa pagtuturo nila, patay. Ikalawa, na naisip natin pag sinabi nating fundamentalist, ito yung mga churches na puro hymns lang ang kinakanta. Bawal ang drums, bawal ang ibang instruments, keyboard lang, piano lang, organ lang, at saka hymns ang kinakanta. Ang tawag yan, Sister Helen, ay fundamental churches. Pero ang salita pong fundamental ay ganito po ang kahulugan sang-ayon po sa Webster's Dictionary. Fundamental means a principle, a rule, a law, or article which serves as a groundwork of a system. Yan po pala ang gustong sabihin ng word na fundamental. Isa pong prinsipyo, isang rule, isang law or article na nagsiserve as groundwork, basihan ng sistema. And we, Foursquare believers, believe that the groundwork, the foundation of our teachings, of our doctrine, of our system,
is none other than the Word of God. Amen. Ang basihan ng atin pong paniniwala, ng ating pagtuturo, ng ating mga practices ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Pwede bang i-request natin yung 4 square flag para maintindihan natin yung flag na yan dyan? Pwede bang pakikuha? Kasi minsan, nami-misinterpret nila na ang flag natin ay LGBT flag. Naglagay ako ng 4 square flag dyan sa harapan. Ang daming nagpa-picture at sabi nila ay, love conquers all. Kaya tinanggal ko na lang kasi nami-misinterpret Brother Abiel. Kasi mukhang ang ganun ang flag. Kasi ang daming stripes natin. Thank you, Brother Bong. So, tingnan po natin. Actually, itong flag na ito, kung makikita po natin, ilang stripes po ang flag natin? 4 ang stripes. Okay? Itong pula, sumisimbolo sa dugo ni Jesus na nagligtas sa ating lahat. Pwede ba magsabi ng amen? Itong ginto ito. Sumisimbolo po ito sa apoy ng banal na Espiritu. Kasi nung bumaba ang Holy Spirit sa mga disciples, sa Acts chapter 2, anong form bumaba yung Holy Spirit? Parang dila ng apoy. Itong blue, sumisimbolo po ito ng kulay ng langit, kung saan nanggaling ang kagalingan, divine healing. At itong purple, sumisimbolo pa ito sa royalty. Anong royalty? Hari. Kasi ang purple, kasuotan ng hari nung unang panahon. Ngayon, sa kanton ng ating flag, kanton po ang tawag dito, yung upper na kanto. Kaya nga, kanton. Pero yan talaga ang meaning niyan, kanton. Hindi dahil may kanto siya, kundi it's kanton, ang part na ito. Kung makikita po natin, merong letter number 4. Tapos merong square. Tapos merong cross. At ano ito? It's the open Bible. So hindi po yan square. Tingnan nyo, medyo yan. It's the open Bible. Kaya nga ang kanta natin sa chorus ng 4 square flag ay ganito. There's a 4 on a square and the square on the word of the glorious flag we bear. There's a 4 on the square and the square on the word of the glorious flag we bear. Gustong sabihin, yung ating turo, yung ating pangangaral, ang ating pananampalataya, lahat nakabase sa Biblia. Pwede yung pakisabi sa iyong katabi, lahat nakabase sa Biblia. Kaya yung mga pagtuturo na wala sa Biblia, hindi din natin tinatanggap at hindi din po natin ini-entertain. Amen. Kaya pag may nagsabi sa iyo ng ganito, ang unang tanong mo ay, nasa Biblia ba yan? The 4 square gospel is absolutely and soundly fundamental. For the written word of God, rightly divided, is the principle, the rule, the law, and the article which serves as the groundwork of our doctrine. In fact, ang salita ng Diyos is the only system in the 4 square gospel church. There is no other book na sinusunod sa 4 square church maliban sa Biblia. Maliban sa Biblia. Wala tayong ibang pinag-aaralan maliban ang salita ng Diyos. Wala ni isang ordinansa o gawain o practice sa 4 square church na wala sa Biblia. Wala pong article ng pananampalataya sa 4 square church na wala sa Biblia. Sapagkat naniniwala tayo, kagaya ng sinabi ni Sister Amy, ng ating pong founder ng ating movement, there is only one book, the Bible, that we all need for the 4 square gospel is complete in its pages. Ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang ating kailangan lamang.
sapagkat ang Foursquare Gospel ay kumpleto sa mga sitas ng Biblia. Ang totoong iglesia, sang-ayon po sa mga church fathers, itong mga church fathers ito, Brother Roger, ito yung mga disipulo ng apostol. Ang tawag sa kanila, apostolic fathers. Tapos yung mga disipulo ng apostol, nagdisipulo ulit sila ng kanilang mga disipulo. Ang tawag sa kanila ay mga polemic fathers. Polemic. So hanggang 3rd century, hanggang 5th century, ang kinikilala nating apostolic fathers. Itong mga apostolic fathers na ito yung mga Christian leaders nung unang panahon ng nagkakaisang iglesia. Wala pang mga hiwa-hiwalay na mga churches noon. Nagkaroon ng pagkahiwa-hiwalay ng mga churches dahil sa politika, dahil sa mga pag-i-entertain ng mga paganong paniniwala. Kaya unti-unti lang tinanggap yung mga pagan practices. At dahil doon, ang mga totoong Kristiyano naninindigan laban sa mga pagan practices. Ang problema, Brother Bong, yung mga nag-pagan practice, pinapaboran ng pagano din na emperador. Sila ang binigyan ng political favor. Kasi ang mga emperador noong unang panahon, mga pagano. Ang mga leaders noong unang panahon, mga pagano. So kung ano ang relihiyon na akma sa kanilang taste, yun ang kanilang pinapaboran. Kaya yung mga totoong Kristiyano na nanandigan sa salita ng Diyos, sila ang tumakas sa mga disyerto, pumunta sa mga kabundukan, pumunta sa mga katakum, pumunta sa mga libingan, upang mapanatili nilang malinis ang pananampalataya na kanilang pinanghahawakan. So naging mainstream yung pagan na simbugan, na haluan ng pagan practices na pananampalataya. So para po sa mga church fathers, ang totoong iglesia daw ay mayroong 5 characteristics. Pero isa lang dito ang ating tatalakayin ngayong umaga kasi kulang ang ating oras. Ang totoong iglesia daw, sabi ng church fathers, 1. Iisa lang. There is one faith, one Savior, one Lord, one baptism. Yan ang sabi ng Apostol Pablo. Ikalawa, ang totoong iglesia daw, holy. Pwede ba makisabi holy? Banal. Ang iglesia, ang totoong iglesia, hindi politika. Ang totoong iglesia, hindi sumusunod kung ano yung kagustuhan ng tao, kundi kung ano ang kagustuhan ni Kristo. Amen. Nakalungkot ngayon, marami pong mga churches na nagsasabing pwede nang i-bless Brother Roger, si Adam at saka si Steve sa kanilang relasyon. Hindi na si Adam at Eve, kundi si Adam at saka si Steve. Maraming mga churches ngayon na pumapayag na ng iba't ibang mga immoral na mga bagay. The church should remain to be holy. Amen. The church, according to the church fathers, medyo technical na term ito, baka ma-misinterpret tayo, must be Catholic. Small letter C, not a capital letter C. Anong gusto sabihin ng Catholic? It is universal. Ano bang gustong sabihin ng universal? Tumatanggap siya ng kahit sino, ng kahit ano. Lalaki, babae, mayaman, mahirap, nakapag-aral, hindi, malaya o alipin, kabahagi ng katawan ni Kristo. Amen. That is Catholic. Anybody can use the term. Kasi panahon natin ngayon, ang dami-daming gumagamit ng ganong klaseng term. And lastly, it must be apostolic. Pwede ba pakisabi? Apostolic. Kaya ang iba, dahil gusto nilang maging apostolic, tinawag din nila ang kanilang sarili ng mga apostol. Tingnan mo, apostol kami. So, apostolic kami. Pero hindi. Ano ba ang gustong sabihin ng word na apostolic? Tingnan natin sa Biblia. Kasi yan ang ating bigyang emphasis ngayong umaga. As we discuss, the Foursquare Gospel is fundamental. Acts chapter 2, verse 42.
Ano ang sabi ng salita ng Diyos sa Acts chapter 2 verse 42? Magandang sinusundan ninyo ang binabasa natin. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Naging masigasig sila sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa paghahati-hati ng tinapay, at sa panalangin. Ano ang apostolic? Ano ang apostolic na iglesia? Sila ay tapat sa pangangaral at pagtuturo ng mga apostol. Sapagkat ang totoong iglesia ay nakatatag sa pundasyon ng mga apostol. Kaya ang sabi ng Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 6, kung kami man o mga anghel na galing sa langit ay mangaral ng ibang ebanghelyo maliban sa mga natanggap ninyo na ipinangaral namin sa inyo, pakasumpain siya. Kaya kung tayo po ay nagsasaliksik ng mga pagtuturo, pag tayo po ay pinag-aaralan ang mga katuruan ng mga simbahan, ang unang test na dapat nating tingnan, itinuro ba yan ng mga apostol? Prinaktis ba yan ng mga apostol? Ginawa ba yan ng mga apostol? Sapagkat kung tayo po ay umiba sa ganoong klaseng katuruan, we are no longer an apostolic church. Of course, may iba't ibang mga apostolic ministries, gaya ng preaching, ng teaching, ng evangelism, ng discipleship, ng worship, and so on and so forth. Those are called apostolic teachings, apostolic ministry rather. Pero tinitingnan po natin ngayon, ang pangangaral ng ebanghelyo ay dapat tapat sa pagtuturo ng mga apostol. Sabi ng iba, maganda ang Foursquare kasi nakalagay sa Biblia ang kanyang itinuro. At ulitin ko rin mga kapatid, tayo po'y sigurado na sa pulpitong ito walang ibang pwedeng ituro kundi ang salita ng Diyos lamang. Amen. Walang ibang pwedeng pakinggan ng bawat isa sa pulpitong ito maliban na ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ang katotohanan ito at ang pananampalatayang ito na ang atin pong itinuturo at ang atin pong pinaniniwalaan ay walang iba kundi ang katuruan ng mga apostol. Ngayon, sinabi natin the Foursquare Gospel is fundamental. Bakit kaya naging fundamental ang Foursquare Gospel? Una, ang Panginoong Hesukristo mismo ang nangaral ng Foursquare Gospel. Pwede bang magsigaw ng amen ang mga Kristiyano? Amen. Ang Panginoong Hesukristo mismo ang nangaral ng Foursquare Gospel. Una, tingnan natin. Bilang tagapagligtas, sinabi ni Jesus na siya'y pumunta sa mundong ito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ano ang misyon ng ating Panginoong Hesus? Hanapin ang mga nawawala. Ano ang misyon ng ating Panginoong Hesus? Iligtas ang mga nawawala. Luke chapter 19, verse 10. Tingnan po natin sa ating mga Biblia. May mga sitas din na nakalagay dyan. Pwede nyo pong i-take note. At pwede nyo rin pong basahin sa inyong bahay. Luke chapter 19. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Verse 10. Sapagkat ako, si Jesus ang nagsasalita, na anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Kaya nga ang tawag sa atin na tagasunod ni Kristo, ang kalipunan po natin, ang tawag sa atin ay Iglesia. Iglesia ng Panginoong Hesukristo. Bakit Iglesia? Kasi ang Iglesia ay kalipunan ng lahat ng tinawag ni Jesus mula sa kasalanan.
Mula sa kamunduhan, mula sa kadiliman, tinawag tayo ng ating Panginoon upang dalhin sa kaliwanagan. Pwede bang pumalakpak tayo sa ating Panginoon? Tinawag tayo ng ating Panginoon mula sa maruming pamumuhay upang ngayon mamuhay tayo na nilinis ng ating Panginoong Hesus. Tinawag tayo ng ating Panginoon sa isang makasalanang buhay upang tayo ay mabuhay ng pinatawad na at malaya na sa kasalanan at maging sa epekto nito. Si Jesus ay pumunta sa mundong ito upang hanapin tayong lahat at tayong lahat ay nasumpungan ng ating Panginoon. He is willing to leave the 99 para hanapin ang isang nawawala. Kaya tayo ding mga Kristiyano, mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo, tayo din po ay gumagawa ng lahat ng ating makakaya upang hanapin ang mga nawawala. Amen. Hindi po tayo nag-aalinlangan. Hindi po tayo natatakot. Hindi po tayo nagtutumpik-tumpik pag tayo po'y humahayo sapagkat tayo po'y sumusunod sa halimbawa ni Jesus. Noong si Jesus ba ay humayo, tinanggap ba siya ng mga tao? Ang sabi ng salita ng Diyos, He was not accepted by His own. Kaya kung kayo po nakakaranas ng persecution dahil sa inyong paghahayo, nakakaranas kayo ng mga pagsubok sa inyong paghahayo at pangangaral ng salita ng Diyos, ang inyong pwedeng sabihin na lamang ay, Panginoon, salamat, sapagkat naging kabahagi ako ng iyong kahihiyan. The cross of Christ is a stumbling block to the Jews and a shame to the Gentiles. Hallelujah. Ikalawa, si Jesus ay hindi lamang nagsabi sa kanyang mga tao patungkol sa bautismo ng Banal na Espiritu, kundi kanyang iniutos sa kanila na tanggapin ang Banal na Espiritu. Tanggapin ang bautismo ng Banal na Espiritu. Hindi lamang nagturo si Jesus, merong bautismo ng Banal na Espiritu, kundi itinuro niya, kailangang tanggapin nyo ang bautismo ng Banal na Espiritu. Kaya nga ang sabi natin, Jesus Christ is the baptizer with the Holy Spirit. Jesus Christ is not the Holy Spirit. Amen. Hindi Holy Spirit si Jesus. Si Jesus ay Son of God and not the Holy Spirit. Jesus Christ commanded us to accept the baptism of the Holy Spirit. Tingnan nyo ha, Acts chapter 1, verses 4 to 5. Tingnan nyo po sa inyong mga Biblia. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Verse 4, isang araw noon habang kumakain na kasama nila si Jesus, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang banal na Espiritu na ipinangako ng Diyos Ama. Sinabi ko na ito noon pa sa inyo. Nagbautismo si Juan sa tubig, ngunit nakalipas lang ng ilang araw, babautismuhan ko kayo ng banal na Espiritu. Anong utos ng ating Panginoon? Pwede na kayong umalis, bahala na kayo, magsipagtaguan na kayo. Hindi sinabi ni Jesus. Ang sinabi ni Jesus, huwag kayong umalis sa lugar na ito. Hintayin ninyo ang araw na kayo'y babautismuhan ko ng banal na Espiritu. Mga kapatid, mga kaibigan sa Panginoon, tayo po ba ay nakaranas na ng bautismo ng banal na Espiritu? Masabi kayo, Pastor, ano ba yung bautismo ng banal na Espiritu? Pansinin po natin, Acts chapter 2, verse 1. Para maintindihan natin ang tinuturo ni Pastor Andrew na kailangan nating maranasan ang bautismo ng Banal na Espiritu. Ano ang sabi ni Jesus? Manatili sila sa saan? Jerusalem. Hintayin nila ang bautismo ng Banal na Espiritu. So ang ginawa po ng mga apostol, naghintay po sila sa Jerusalem. Hinintay nila ang ating Panginoon. Anong nangyari? Pagdating ng araw ng pista na tinatawag na Pentecostes, ito ay 50 days matapos ang
araw ng paghahandog. Naghandog sila. Si Jesus namatay sa krus sa Kalbaryo noong araw ng paghahandog. Ilang araw napatay ang ating Panginoon, Brother Roger? Nandoon siya sa libingan. How many days? 3 araw siya na nasa libingan. Kaya sumasampalataya tayo na si Jesus ay ipinanganak sa mundong ito, nabuhay sa mundong ito, namatay. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Tapos for few days, hindi nakita ng mga apostol. Nagpakita ang Panginoon after that. So, tapos, on the 40th day, umakyat ang ating Panginoon sa langit. Naghintay sila ng 10 araw sa Jerusalem, Brother Roger, kaya naging 50 days. Kaya yung mga pagano, naniniwala sila na ang taong namatay, Sister Telma, ay may 40 days pa daw na umiikot-ikot dito sa mundong ito. Matapos mamatay ang tao, may 40 days daw siya na nag-iikot-ikot. Kaya sa amin, sa Santa Fe, pag 3 araw, 3 gabi, matapos ng kamatayan, naglalagay sila ng abo doon sa may pintuan. Tapos maglalagay sila ng tigbaw, gawin nilang parang pyramid yung tigbaw. Tapos magkuha sila ng lusong at saka, alam mo yung lusong? Yung binabayuhan ng palay. Pag gano'n nila yun, Pag may footprints doon sa may, bumalik yung patay. Pero pag hindi daw, wala daw footprints, sigurado sila, diretso daw sa langit. Yun ang paniniwala nila. Pero alam niyo mga kapatid, once na ang isang tao namatay, immediately yan, susunduin niya ng angel ng Panginoon, dalhin sa dapat niyang paglalagyan. Kaya hindi na po yan nagpaparamdam yung patay. Pag tayo po ay namatayan, sabi niya, parang amoy ng kandila, bumalik siguro si Kwan. Or merong bila-bila na naghapon, ay si Tatay Kina. Ano pa? Pag nakaamoy ng sigarilyo, ay, bumalik si Tatay. Nakaamoy ng perfume ni Nanay, ay, hali si Nanay. Minsan yan, pag natutulog ka, may naramdaman ka na biglang may nagyakap sa iyo, hala, bumalik si Nanay, niyakap ako. Pero wala yon. Hindi yun totoo. Amen. Hindi yun totoo. Yan ang pinagbasihan nila, si Jesus daw 40 days na dito sa lupa. Pero hindi yun totoo. Okay? Si Jesus Christ ay hindi multo noong panahong yon. Bakit hindi multo? Hinawakan pa nga ni, sino naghawak sa kanyang kamay? Si Tomas. Anong sabi ni Jesus Christ? Ipasok mo sa aking kamay yung butas, yung daliri mo, sa butas ng aking kamay. Ipasok mo sa butas ng aking tagiliran, ang daliri mo. May multo ba na pwedeng mahawakan? Wala. Amen. So si Jesus, nung 40 days siya sa lupa, after ng kanyang kamatayan, hindi po siya multo. Ang tawag doon sa kanyang katawan ay glorified body. Glorified body. Yan din ang klase ng katawan na pwede nating magkaroon tayo sa araw ng pagbabalik ni Jesus. Kaya kung tayo pa po ay naniniwala na maglagay ng mga itlog-itlog, kasi kakainin ni Tatay, tuwing piyesta ng patay, maghahain ka ng paborito niya, o tuwing death anniversary, ang tawag ng Biblia dyan, necromancy. So anong gusto sabi ng necromancy? Pakikipag-ugnayan sa patay. At ang necromancy, ang sabi sa old translation ng Bible ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Hindi kailanman natutuwa ang Diyos sa sino mang nakikipag-ugnayan sa mga patay. Kaya ang dahilan na hindi tayo po nananalangin para sa mga patay. Ang dahilan din kung bakit hindi po tayo nag-uukol ng special, sobrang special, na pagturing sa mga namatay, bagamat mahalaga sila para sa atin, ay dahil
iniiwasan po natin ang pagkakasala ng necromancy. Pero hindi gustong sabihin yan, Brother Roger, na pag namatay ang iyong mahal sa buhay, pababayaan mo na lang ang kanyang puntod. Hindi magandang testimonya. Kahit wala na sila, mahalaga pa rin sa atin ang kanilang alaala. Kaya pinapaganda pa rin natin ang kanilang mga puntod, pinapaganda pa rin natin ang kanilang mga nicho, pero hindi na po tayo nagsasabi sa kanila na, kamusta ka hina? Uya, hey, inglilimpyuhan niyang nimo. Abang buyong nakador ako sa imo, magparamdam ka abaga sa ako. Ay, pag ingsinghot kat iro, kay mo igot habang nag-iingkor hagto, marayagan kang gador. Ay talaga, Jesus Christ has commanded the believers to wait for the baptism of the Holy Spirit. Ganon din ang utos ng ating Panginoon sa atin. So, balikan natin ang binabasa ko. Nagtipon silang lahat sa isang bahay. Actually, napuntahan namin ang bahay na yon. Habang nagtitipon sila, bigla na lang silang nakarinig ng ugong na mula sa langit, na katulad ng malakas na hangin. At puro ugong na lang ang kanilang narinig sa bahay na kanilang pinagtitipunan. Actually, ang bahay na yon, Brother Sator, nasa bundok siya. Ang Jerusalem kasi bundok, sa taas ng bundok. Yung parang sa tagaytay ng bundok. Nandoon siya. Tapos yung bahay na pinagtitipunan nila, nasa itaas ng bundok. Kaya pag doon ka sa itaas, makikita mo ang buong Jerusalem, 360 degrees. Pag mag-ikot-ikot-ikot ka ng ganyan, makikita mo ang buong Jerusalem. So yung hangin, pumapasok doon sa bahay. Okay? So narinig nila, may ugong ng hangin. Pero hindi normal na hangin yun. Bakit? Pagkatapos, sabi sa verse 3, may nakita silang mga lagablab ng apoy na parang mga dila na kumalat at dumapo sa bawat isa sa kanila. Napuspos silang lahat ng banal na espiritu. So ano pong resulta nung sila po'y napuspos ng banal na espiritu? At nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Anong wika yon? Na hindi nila natutunan. Sa English, and they spoke with tongues as the Spirit enabled them to speak. Sa aking translation, ang sabi, ang wika na kalang sinabi, hindi nila natutunan, hindi nila pinag-aaralan. May iba, Sister Gemma, na mga tagapagturo, wala yan sa Biblia, sasabihin nila, follow after me. Honda, Kawasaki, Yamaha. Sabi niya. So, nag-Honda, Kawasaki, Yamaha. Follow after me ko, no? Hindi ganon. Ang kaloob ng banal na espiritu, ang pagsasalita sa iba't ibang wika ay hindi po pinag-aaralan at hindi po yan tinanggap natin dahil tinuro sa atin. Yan po ay tinanggap dahil the Holy Spirit enabled us to speak the other tongues. It's divine. Galing sa langit. Galing sa Panginoon. While in ministry here on earth, Jesus Christ proved Himself the great physician. Noong ating Panginoon ay nandito po sa mundong ito, pinatunayan ni Jesus na siya ang dakilang manggagamot. Matthew chapter 4 verse 23 says, Jesus went throughout Galilee teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness among the people. Si Jesus nag-ikot-ikot sa buong probinsya ng Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga sapagkat si Jesus ay isang rabay, tagapagturo. Ang kanyang itinuro patungkol sa mabuting balita ng kaharian ng Diyos. At ang kanilang mga sakit at karamdaman, ang sabi ng salita ng Diyos, pinagaling niyang lahat. Salamat po sa Diyos. Sapat ang ating Panginoon ang tagapagpagaling ng mga karamdaman.
May iba't ibang uri ng karamdaman. May tinatawag, Brother Satur, na physical illness. Ano yung physical illness na yan? Halimbawa, nagkiwi ka imo mata, physical illness. O na-deform ang iyong mukha, physical illness. Or may sakit ka sa puso, or na-paralyzed ka, or bulag ka, or bingi ka, physical illness. Tama rin, Brother Saturno? May ikalawang illness, psychological illness. Katong waya ra ka problema, pero pakiramdam mo, high blood ka. Pero pag tinest ang kwan mo, normal naman. Pero feeling mo, nagkakapal yung iyong mga ganito, nagkaganyan. Kahapon si Sister Gemma ay maganda ang kanyang experience. Naka-explore siya sa ano yung Sister Gem? Sa Aglikay. Ayan. And nakita niya yung kagandahan ng creation ng Panginoon. Yan. Kaya maganda yung kanyang story. Oo. Yung psychological illness, pwedeng takot, pwedeng pangamba, hindi ka makatulog, hindi ka makapahinga, wala kang kapayapaan, kaya tayong pagalingin ng ating Panginoon. Amen. Ikatlo, may mga spiritual maladies. Malady. Spiritual. Ano yan? Ito yung mga demon possession, demon oppression. Ano yung mga demon oppression? Pagpasok mo sa bahay, basin kababaho kaling bayay na kalib, kahit anong hanap po ng amoy doon, wala namang amoy, Brother Abiel. Tapos ang feeling mo sa bahay na yun, parang nakakasulasok na parang ikaw ay hindi makahinga, parang ikinakasusuka, at kung ano-ano pa ang iyong nararamdaman. Na pag nandoon ka sa bahay na yon, pag pumasok ka sa lugar na yon, ang hirap-hirap huminga. Ang tawag dyan ay spiritual oppression. Na-oppress yung bahay, na-oppress yung lugar. Minsan may mga tao, pag napadikit ka lang sa kanya, biglang sumakit ang tiyan mo. Bakit kaya ba? Napadikit ka lang sa kanya, sumakit na ang tiyan mo? Nausog? Nabati? Kaya sabi na, pwede bang lawayan mo yung pusod ko? Hindi naman nilalawayan yon. Pinapatungan mo yun ng kamay at sabihin mo, in Jesus' name. At kaya kang palayain ng Panginoon. Kasi kinapag magpunta ka sa isang lugar, malalaking mga bato, malalaking mga puno, tanan sa imong yawas ay nagtitindi-tindi, nagtataas ka lang na charo. Oo. Nababanting kaling talinga. Tama, no? Ay anong ginagawa ng mga pagano? Masiling sinanak, tabi, anay, tabi. Oh. Ang Kristiyano, hindi gumagawa noon. Anong ginagawa ng Kristiyano? In Jesus' name. Huwag kang magtabi-tabi. We have the authority that comes from Christ. Amen. Nung ako'y nag-apply ng board examination, teacher's board exam, sa San Agustin, wala kaming matulugan. Kaya may nag-offer sa amin ng matutulugan, Sister Billy. Kinabukasan, yung makasamahan namin, may mga kurot-kurot. Ang dami lang kurot-kurot, Sister Billy. Hindi daw sila nakatulog. May kumukurot-kurot daw sa kanila. Madami talagang kurot-kurot. May mga sugat-sugat sila, may mga pasa-pasa sila. Sabi, ano nangyari sa inyo? Hindi talaga kami nakatulog, Drew. Sabi, bakit? May masamang espiritu dito sa kwartong ito. Ay, ba't ako ang sarap ng tulog ko? Sapagkat tayo po'y sinasamahan ng kapangyarihan ng Panginoon. Kaya pag kayo nasa lugar na maganyan na may mga spiritual oppressions, anong pwede mong gawin? You should avail the blood of Jesus Christ. Kaya sinasabi natin parati, bago tayo umalis ng bahay natin, manalangin tayo, Lord, your protection ay sumaakin. Protektahan mo ako. Kasi ang totoo, ang daming mga espiritu dyan sa paligid natin na pwedeng mangdistroso sa atin. Hindi nga tayo mapuposes ng kaaway, but they can oppress us. Kaya maraming mga Kristiyano napipilitan na bunong
bakay it native nak itlog at magtuyar-tuyar hagto. Napipilitan magbakay at kulay itom nak manok hanggang itom kalingsike nak puro itom. Meron naman tayong kapangyarihan na galing sa ating Panginoon. At kaya tayong palayain ng Panginoon sa ganoong bagay. Ay minsan nagpapa-x-ray pa sa itlog. Naghapros ko no kaling ako, may bukol ko na ako, halo. X-ray habaga ako't itlog. Ay, mas maado pa, i-charo na tong itlog, Brother Roger, halin no? Yung libor-libor ka to, hali. Tapos ay kukuha ng baso na clear, Sister Bing. Tapos bukaon hagto kag itlog, muyat-muyatan. Ay, may marakong puno sa Enro Bayay. Napaisip rabuno. Tung mga 5 kilometers na puno nakabang rako, ay may marakong puno sa amo Bayay. 5 kilometers away yaki ka to. Dahil kuno ay nagpangahoy kuno ako tung usang simana. Tung last week talaga ay naramdaman ako nagsimulang maghapros kala. Nagpagto ako sa may puno na kato. Mamuit-muit. May naka-ingkor hagto, may bato hagto, ano. Ay syempre, tanan nakpuno, may yungot hagto, may mga batura talaga. Dakop-dakop yung rakamot, kina. Ay, nervyoso na ka. Nervyoso na, nagpapalpitate ika. Mabaoy it kulay pula nak. Kali, kulay pula. Mabaoy it yuda. Higoton. Mga to. Chacharo sa mo. Halipanda mo, di ba? Hariin pa ko haliko ng banda. Ganyan yan. Char ka to? Sino na? Pwede si Pastor Andrew, kaya naman tayong pagalingin ni Jesus. Praise God. Pwedeng pagalingin tayo ni Jesus. Pero nayungot pa kita hagto. Pag hindi kaya ityud pahumanon kat bayay sa likod Enro Bayay. Mahuman ka kunot pay ano ka to? Payag-payag. Butangira ha ituba. Ano pa? Suman nakwaya it asin. Maglaga ka ng manok na native at wayat asin. At tantan ka to ibutang hagto. Tapos may gapakot sigarilyo. May gin. Ay makatong espiritu ay manginginom biya ka to. Suga. Abang ramong bisyo tong espiritu. Makatumatsa ka ipapakawan sa ida. Pag hindi pa kaya ka to, pag hindi pa kaya, mapahanap it baktin. Tapos ay talian tong baktin. Pila ko no kita, ayag gadol ko no magsusauli sa uli. Mapagto kita sa kaguyangan. Raya-raya tong baktin. Papagto sa kaguyangan. Agyubungon tong baktin hagto. Tanan ko ni mo naksakit, ibutang hali sa baktin. Yubungon nato hali. Yubong. Hindi ikaw mo magbalik-balik. Pauli ikaw mo, badaan tong baktin. Kinagabihan tong albularyo, nagbalik sa bukir. Abang yango kinabukasan. Praise God. Si Jesus kayang pagalingin ang lahat ng uri ng karamdaman. Anong uri ng karamdaman na yon? Physical, psychological, and then even spiritual na mga karamdaman. While teaching His disciples, itinuro ng ating Panginoon, definitely, He is coming again. Babalik ang ating Panginoon. Matthew chapter 24 verses 30 to 31. Then will appear the sign of the Son of Man in heaven. And then all the people of the earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. And He will send His angels with a loud trumpet call, and they will gather His elect from the four winds, from one end of the heavens to the other. Gusto niyo bang makasama sa gagawin na ito ng ating Panginoon? Ang pagbabalik ni Jesus
May dalawang emosyon na pwedeng maranasan ng isang tao. Pwedeng takot. Sabi noong isang binabible studyhan ko, Pastor, bakit pag binasa ko ang Book of Revelation, natatakot ako? Natatakot sila, Mama Helen? Natatakot. Kasi pag binasa mo ang Book of Revelation, maraming mamamatay, maraming magugutom, maraming mapaparusahan, maraming magsasuffer. Halos lahat ng natural at spiritual calamities mararanasan ng tao. In fact, ang sabi ng salita ng Diyos, 1/3 of the world's population will be erased on that day. The day of the Lord. At by the way, pag sinabing the day of the Lord, hindi lang yan 24 hours. It's a period of time. Unspecified period of time. Now, natatakot sila, Brother Roger. Pero ang mga Kristiyano, pag binasa nila ang Book of Revelation, hindi sila tatakot. Sa halip, na-assure sila. Ano ko sabi ng assure? Na napapanatag sila. Nagiging maayos ang kanilang kaisipan. Lalo silang na-excite. Yan ang mga totoong Kristiyano. Excited sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Amen. Ang pagbabalik ni Jesus ay kaparusahan sa sinumang hindi kumilala sa Kanya. Ngunit ang pagbabalik ni Jesus ay reward sa lahat ng kumikilala kay Jesus. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 30, then will appear the sign of man in heaven, and then all the peoples of earth will mourn when they see the Son of Man coming on the clouds of heaven. Kanina, kinanta ng natin kanina, this is the day of Elijah. Behold, He comes, year of Jubilee. Alam niyo ba kung anong year of Jubilee sa Biblia? Year of Jubilee is the year of favor. Year of Jubilee is the year of freedom. Year of Jubilee is the year of blessings from God. Ang pagbabalik ni Jesus para sa mga tao ng sanlibutan ito ay magbubunsod sa kanila na sila ay mag-mourn. Sila ay magluksa. Pero para sa mga anak, sa people of heavens, kagaya po natin na anak ng ating Panginoon, this will be a day of rejoicing. Praise God. Hallelujah. Excited po ba tayo sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus? Paghandaan natin. Kasi, baka kagaya tayo sa 5 babae. Di ba may 5 babae? Foolish virgins. Lahat sila excited sa pagdating ng groom. Pero yung 5, hindi nakapaghanda, Brother James. Kasi ang dala-dala lang nila, yung ilawan nila at kung ano ang reserba doon sa ilawan na yon. Samantalang yung other 5, merong laman ang kalang ilawan na oil, may reserba pa silang dala. E paano na-delay ang pagdating ng groom? Yung expected time ng pagbabalik o pagdating ng groom, hindi dumating. Actually, yung 5 foolish virgins, nakuha na nila yon, naisip na nila, pag dumating ang groom ng alas 7 ng gabi, sapat pa itong oil na dala ko. Eh, paano hindi dumating ng alas 7 ng gabi? Dumating ay alas 4 ng madaling araw. Ubos na ang kanyang oil. Tuyong-tuyo na ang kanyang lampara. Anong sabi nila? Pwede bang pahingi kami ng oil? Ano ang sabi ng 5 wise virgins? Ay, hindi pwede. Mahaba pa ang gabi. Kung hatiin natin ito, lahat tayo mawawalan. Ay, pag dumating siya ng alas 4, hanggang alas 12 na lang. Kung hatiin natin itong oil na ito, hanggang alas 12 na lang. Lahat tayo mawawalan. Maghanap kayo. Punta kayo doon sa mga bahay-bahay. Humingi kayo ng oil. Eh, paano nung paghanap nila, dumating yung groom? Ang mga Kristiyano,
excited sa pagbabalik ng ating Panginoon at ito ay kanyang pinaghahandaan araw-araw. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya dapat may reserba tayong oil. Sa ating buhay Kristiyano din, kailangan may reserba din tayo. May reserba tayong patience. Tama, Mama Helen, no? May reserbang patience. Minsan tayo po ay dahil sa church, iba-iba ang personality, we disagree with one another's personality. At dahil na-offend tayo sa kanyang personality, bahala, ikamura. Oh. Masiling pa ito na nastambol ako sa imo. Nagsungon ako sa imo. Dapat magbayon-bayon na dagdag na patience. Amen. May dagdag na patience. Very practical yung dagdag na patience na yan. Isang araw, si Pastor Andrew nagtulo sa Lemery, Batangas. December yon, December 23 ako nagpauli. Pag abot na ako sa Batangas, Brother Bong, abang ramong tao. Ako personality kasi ay ayaw kong makipagsiksikan. So na ako ibang ramong tao, pa hindi ako makaabot. Nakakita ako booth, wayat nagpipila. Nagpila ra ako, nakabakay ako ticket. Pero sa doon ko anong ticket ako nabakay? Kalapan. Yun, dumating ako sa Kalapan. Tapos sumakay ako ng bus papuntang Rojas kasi araw-araw pa ang biyahe papuntang Rojas. Pag abot sa Rojas, abang ramo ray na tawo. Paudjongan. Ramong tawo. Nagpila ray ako hagdo sa wayat pila. Katiklan. Ay, dahil walang patience. Pagkatiklan, from Katiklan, punta hali sa Santa Fe. Pero it took me 3 days para makauwi dito. Kung nagtiis ako't pila hagdo sa Batangas, maaring makauwi ako. Di ba? Tama, no? Practical kinang patience. Minsan na kita, nagtatrato-trato ra kita, ma-practice kita Sabado, 2:00 hapon. 1:30 pa yang, ay asing waya pa sinra. 1:30 pa yang kato. Nagpauli ay 2:00 ang usapan. Ang iba ray, pagdating 2:00, waya pa tong iba, mapauli Pagdating ng 2:10, mapauli Kaya wala nang nangyaring practice. Tapos abang proud pa kina pag naghalay sinrao. Mga kapatid, ito ay special practice. Hindi ganon. Sometimes kailangan magbaon ng patience kasi hindi natin din alam ang iba kung ano ang circumstansya na meron sila. Kaya maghintayan. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos ay, bear with one another. Okay? Pero kung habit na rin talaga natin ang magpa-late-late, mahiya naman tayo sa Panginoon. Amen? Huwag nating maging habit ang magpa-late-late. Kasi hindi yan kalooban ng Panginoong Diyos. So, the Foursquare Gospel is fundamental. Sapagkat ang Foursquare Gospel itinuro ng ating Panginoon.